bukas sa area na yan. However po, pagdating ng Thursday, ay yung axis ng shear line natin ay maaring mas tumaas na at dito na lamang sa may Cagayan at Isabela ang makararanas ng epekto ng shear line. So nakikita din po natin merong posibleng, tama po kayo, no? Posibleng may ma-develop na low pressure area at yung trough nga nito o yung trough ng posibleng low pressure area maaari na din magdulot ng mga pag-ulan as early as Wednesday dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At inaasahan nga natin na maaaring mas lumapit pa ng ating bansayan sa mga susunod na araw at magpaulan sa malaking bahagi ng Visayas maging sa may northern and eastern sections ng Mindanao. Ma'am Charmaine, nakikita po ba nating maging ganap po itong bagyo? Sa ngayon po ay wala pa po tayo na-declare na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility maging sa labas ng ating FAR. At ngunit pinapakita po ng ating mga models and base nga sa ating tropical cyclone threat potential ay mataas na nga yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. So binabantayan po natin kung magpapatuloy nga yung ganitong pinapakita ng ating mga models. Opo, ma'am. Ma'am, kailan po natin inaasahang papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility? Kung wala masyadong mga pagbabago sa mga pinakita po ng ating models, posible na makita na po natin siya within this week as early as Wednesday sa loob ng ating park kung matuloy nga na ma-develop to. Ayun. Sige ma'am, kamustahin ko na rin po ang ating kalagayan po ng panahon sa weekends po ma'am, Sabado at Linggo. Meron na po ba tayo ma'am nakikita dyan sa ating satellite images? So nakikita po natin by weekends ay posible na magiging maulan sa malaking bahagi pa rin ng Visayas and Southern Luzon dahil sa paglapit nga nitong posibleng low pressure area. So by weekends, dito natin nakikita yung posibleng pagkurba niya pa northeastward. Pero dahil sa mataas pa yung uncertainty nito, may mga ibang models na nagpapakita na maaari din siyang mag-cross o dumaan nga dito sa bahagi ng Southern Luzon. Kaya patuloy pa rin po tayong mantabay pero one thing is for sure ay magiging maulan po sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon, maging ibang bahagi ng Calabarzon at Mindanao. Ayun, ma'am, panghuling tanong ko na po ito kasi ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Kamusta po ba ma'am ang ating kalagayan po ng panahon sa Bicol Region? Sa Bicol Region po ay nakikitaan naman natin na as compared nung nakaraang week, mas maganda na po yung magiging panahon nila. Ngunit dahil nga sa posibleng paglapit or pagiging epekto nitong trough ng low pressure area, maaari na naman po sila makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan pagsapit ng Biyernes na magpe-persist up until weekends and pwedeng early next week ay meron pa rin po sila mararanasan ng mga pag-ulan doon. Ayun, maraming salamat po Ma'am Charmaine Varilla. Yes po, maraming salamat. Yun, nakausap po natin si Miss Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Ulitin ko lang po ang kanyang sinabi dahil maaaring pumasok ngayong linggo ang unang bagyo sa bansa ngayong 2026. Ayon po sa DOST Pag-asa, maaaring mabuo ang isang low pressure area sa timog silangan ng Mindanao. At inaasahan po itong papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas. Sakaling maging tropical depression sa Huwebes, ito po ay tatawagin sa pangalan na Ada at mananatili sa silangan ng Visayas sa Biyernes. Maaari pong tawirin ng bagyo ang Southern Luzon bago umikot sa Central Luzon at kumilos pahilaga silangan. Kung hindi po magbabago ang forecast ng Pag-asa hanggang sa weekend, uulanin ang Caraga at Eastern Visayas sa Huwebes, gayon din po ang Bicol at natitirang bahagi ng Visayas sa Biyernes. Yan sa mga kababayan natin dyan. Andito na naman po tayo sa ating pagdadala ng payong. Pero labas po muna tayo ng ating himpilan dahil proyektong walang plano hindi na makakalusot sa DPWH. Ayon po yan kay Secretary Dizon. Ang buong detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy? Inanunsyo ngayon ni DPWH Secretary Bill Dizon na paigtingin ng ahensya ang pagsuri sa mga proyektong
infrastruktura upang matigil ang pag-aproba sa mga programang walang plano at hindi inendorso ng mga kinaukulang Development Council. Ayon kay Dizon, layo nito nga maiwasan ang umano'y sistemang palakasan sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Kaya na kinakailangan may malinaw na plano ang bawat proyekto at dumaan sa tamang pag-endorso ng mga local at regional development council bago ito pondahan. Dagdag pa ng kalihim, titiyakin din ng DPWs na ang bawat programa ay maayos na nakaplano, nakabatay sa bagong formula at sistema na tumutugon sa aktual na pangangailangan ng bawat lugar at bibigyang prioridad ang pagkatapos ng mga kasalukuyang proyekto. Bukod dito, inanunsyo rin ni Dizon na alisin na tinatawag na allocables sa panukalang 2026 national budget ng ahensya. Paliwanag niya, papalitan ito ng isang sistema mas makatarungan at nakabatay sa tunay na pangangailangan ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Ito si Boy Gonzales para sa Misaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Samantala, abiso po sa ating mga motorista dahil pansamantalang isasara ang bahagi ng EDSA Kamuning southbound mula po 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw sa January 15. Araw po ito ng Huwebes. Ayon po sa Department of Transportation o DOTR, ito ay para bigyang daan ang paglalagay ng steel component sa gagawing Kamuning footbridge. Dahil po dito, hindi muna pwedeng huminto at magsakay ng pasahero ang mga bus carousel sa bahagi po ng Kamuning Station. Samantala, pinayuhan din ang mga motorista na kumanan muna sa Scout Borromeo Street sa nasabing oras. Sa iba po nating balita, nanawagan po si Dr. Tony Liachon, isang public health expert sa Department of Health, na magkaroon ng monitoring o pagtatala ng mga posibleng nagkaroon ng super flu. Sa panayam ng Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi po ni Liachon na dahil sa super flu ay dumami o tumaas ang kaso ng pneumonia sa ating bansa. Ayon kay Liachon, kung magkakaroon na ng monitoring, lalo na sa mga ospital, ay matutukoy na kung aling mga lugar sa bansa ang mayroon. Mayroon po na tinatawag niya ng mutation ng ordinaryong flu. Para maingatan na rin ang kalusugan ng mga Pilipino at maiwasan na ang pagkalat ng sakit. Samantala, patuloy na payo ni Liachon sa publiko na magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at magpabakuna para makaiwas mula sa pagkahawa sa super flu. Ito naman po, mayroon naman tayong good news. Good news sa mga customer ng Meralco dahil nag-anunsyo ng bawas singil ang Manila Electric Company sa paparating na bill ngayong Enero. Ayon po sa Meralco, bababa ng 16 centavos per kilowatt hour. Ang singil o katumbas po ito ng halos 33 pesos sa kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Bunsod umano yan ng mababang transmission at generation charges ngayong buwan. Samantala, ito naman po kaagibat ng ating good news. Meron naman po tayong bad news sa mga motorista. Dahil taliwas po sa inaasahang rollback, kasadong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, January 13. Base po sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina at kerosene, habang 20 centavos naman ang increase sa kada litro ng diesel. Ipatutupad po ng karamihan ng oil companies ang price adjustment bukas po 6:00 ng umaga. Sa atin pong pagbabalik, meron po tayong makakausap ngayong araw. Dahil ayon po sa Philippine Statistics Authority, pangalawa ang cancer sa mga sakit at dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy. At karamihan din sa mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa ating himpilan ay ganito rin ang karamdaman. Kaya mamaya po meron po tayong makakausap mula po sa National Kidney and Transplant Institute. Sa ating pong pagbabalik, ang ating oras 3:20 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na